2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. 11 tayo sa buwan ng Abril taong 2026. Abay, kumusta na po kayo mga kalipas po itong banal na linggo or Semana Santa mga kababayan. At ngayon po gabing ito ay very special po yung ating edisyon tungkol nga po sa Holy Week. Ano nga ba yung mga napuntahan natin itong nakalipas sa Semana Santa, ha? Kayo ba'y nagtika? Ayan. Kayo ba'y nagbisita iglesia? Kayo ba ay nakaranas ng himala, ha? Ayan, may mga guest po tayo tonight na magbabahagi po ng kanila pong mga experience tungkol nga po dito sa nakalipas na Semana Santa. And unang-una, ako muna. Abay, i-share ko po sa inyo yung, alam po ninyo, ito po yung first time na talagang natapos ko yung ano ba to? Station of the Cross. Wow. For the past more than 50 years of my life. And of course, sa totoo lang, hindi naman tayo talaga very religious. Pero this time ay talagang sinubok po natin na matapos itong Station of the Cross. And ito ay sa imbitasyon. Wala iba kundi ng ating Santo Padre Pio. Ayan, dyan sa may area po ng Eastwood, ano ha. Narito mga kaibigan, yung ating, alam po ninyo dun sa lugar na yan, napaka-interesting kasi papasan ka talaga ng krus. Pero hindi naman talaga yung krus na life size, ano. Pero symbolic siya, but of course, it symbolizes kung ano yung dapat nating pinapasan. Huwag natin ipasa sa kabila, pinapasan natin, di ba? Dapat tayo mismo. Alright, ito. Pakita ko po sa inyo. Nasa Padre Pio tayo. Pasan natin ang ating krus ngayong bisita. We adore your Christ and we bless you. Jesus is laid in the sepulchre. Because of your holy cross, you have redeemed the world. Consider that the disciples carried the body of Jesus to bury it, accompanied by his holy mother, who arranged it in the sepulchre with her own hands. They then closed the tomb and all withdrew. I have no desire except to die or to love God, either death or love, since life without this love is worse than death. Pater noster qui es in caelis, sanctificator nomentum adveniat regnum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Jesus is risen. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your holy cross you have redeemed the world. Consider that before the mystery of Christ, if we are sinners, it is important that we should descend the slopes of Calvary converted, full of faith and hope and sincerely open to Christ's love. We can descend from Golgotha with Mary if we are innocent, or with the centurion converted if we are sinners. Primary wish is kapayapaan sa buong mundo, matigil ang digmaan sa ibang bansa, particular sa Iran, at mabalik na lahat sa normal. Matigil ng paghihirap ng sambayanan, hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Padre Pio, salamat ha. Maraming salamat, Padre Pio, for this opportunity and invitation sa Holy Week, sa Monday, Thursday. This is the first time
nagawa ko yung Station of the Cross, 15 Station of the Cross sa inyong simbahan. Gabi ng Stella. Tayo ngayon sa Padre Pio para sa Bisita Iglesia. And here, nasa buhay natin yung pagpasa ng Diyos ng kanyang Diyos. Yung una yung bagsak. Alam pa ninyo sa Bisita Iglesia, maganda yung balikan. Akira sa station tayo. And may mga phones sa taas. Okay ba? So, we're trying to revisit yung experience of Jesus Christ. Sa Padre Pio tayo. Pasan natin ang ating krus ngayong Bisita Iglesia. So, nasaan tayo? Pang 13th Station of the Cross. Ito yung 13th Station of the Cross. Magpasa tayo. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. Consider that our Lord have expired. Two of his disciples, Joseph and Nicodemus, took him down from the cross and placed him in the arms of his afflicted mother, who received him with unutterable tenderness and pressed him to her bosom. Reflection. I know well that the cross is the pledge of love. The cross is the guarantee of pardon, and the love that is not fed and nourished by the cross is not true love. I have a great desire to suffer for love of Jesus. Say one Our Father, one Hail Mary, and one Glory be. I say it in Latin prayer. Pater noster qui es in celis, sanctificator nomentum adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Gloria Patri et Filii Spiritus Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Now we go to the next station of the cross. Ano na tayo? 14th Station of the Cross. Ito yung 14th Station of the Cross. This is it. We adore your Christ and we bless you. Jesus is laid in the sepulchre. Alright, dyan po mga kaibigan ng bahagi ng ating Station of the Cross dyan po sa simbahan ni Santo Padre Pio dyan sa may Eastwood, And tonight ay iparinig ko po sa inyo yung mga testimonies ng ating mga kaibigan sa nakalipas nga pong Semana Santa. Ano nga ba itong maaring naging pagbabago sa kanilang buhay? Ano yung kanilang naramdaman during the time of Holy Week? Ating ipakita sa inyo itong testimonial ni Brother Marianito Agustin mula po dyan sa may Santo Domingo Church. Go ahead, brother. Ako po si Brother Mar Rodriguez, isang lay Dominican at isang Eucharistic minister po dito po sa Santo Domingo Church, Quezon City. Noong nakalipas na Holy Week po, ako po ay nagsilbi sa Mass, nag-serve sa aming Mass, dyan po sa Santo Domingo. Ako po ay nagbigay ng communion at pagkatapos po noon, kami po ay nagbisita iglesia. Nagpunta po kami dyan sa may Intramuros. Inikot po namin yung mga simbahan dyan.
napansin ko po napakaraming tao. Doon ko po naintindihan na hindi naman po pala lahat ay nagpupunta sa beach para mag-relax or mag-swimming, makabanding ang kanilang pamilya. Marami din po pala ang naiiwan dito sa Metro Manila para buhayin or mas lalo pang paigtingin ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Doon ko rin po na-realize na magnilay-nilay. At yun naman po talaga ang ginagawa namin taon-taon. At hindi lamang po tuwing Holy Week. Sa lahat po ng pagkakataon, kami po ay nagninilay. Bilang isang lay Dominican, napakahalaga po sa amin ang silence and contemplation. Dahil doon po namin ina-assess ang aming conscience, ang aming mga pagkakamali sa buhay o mga nagagawang pagkakamali. Dahil hindi naman po tayo perpekto. Kaya po sinisikap natin ang maging perpekto. Sa pamamagitan po ng Holy Week, ay doon natin pinagtitibay yung ating pananampalataya sa Panginoon. Doon natin pinapalakas lalo pa ang ating pananampalataya. Yung anong kahalagahan po, yun po ang pinaka mahalagang pukasyon ng Holy Week ay yung pagpapatibay, pagpapalakas ng ating pananampalataya. Kung ako daw po ay naka-experience ng miracle or blessings galing sa Diyos, alam po ninyo ang blessings po ay dumarating po yan. Hindi po maramot ang Panginoon. Kung ano man po ang ginawa natin ng Holy Week, yan po ay tinitignan ng ating Panginoon. Yan po ay kanyang pinapahalagahan. Ang blessings po ay darating sa buhay ng tao basta't maging masunurin lamang siya sa mga utos at turo ng ating Panginoon, lalo-lalo na po ang itinuturo niya sa scriptures o yung Biblia. Yan po ay darating. Kung ano man po ang naging experience ko sa buhay, yan po ay dahil sa kagandahan po ng ginawa nating pagninilay-nilay. Kasi yung mga pagkakamali, hindi na po natin ginagawa yon. Tinatapon na po natin, iwinawaksi po natin yun. Kaya po tayo nagnilay para itapon yung mga bagay na mali na nagawa natin. At sa ating paglalakbay, journey, yung ating journey dito sa mundong ito, sa buhay na ito, tayo ay magpapatuloy na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Yun naman po talaga ang pinaka-importante. Bakit ba tayo nagninilay? Nagninilay tayo para ma-realize natin yung mga pagkakamali na nagawa natin. At pag ito'y na-realize na natin na ito'y mali, ito ang sumisira ng ating relasyon sa Panginoon, itatapon na po natin to, isasantabi na po natin to. At kung ano yung tama, kung ano yung mabuti sa pagpapalakas ng ating pananampalataya sa Panginoon, yun po ang ating gagawin. Ang lahat po ng kabutihan na gagawin natin, ang lahat ng kagandahang loob na gagawin natin sa ating kapwa ay binibigyan ng reward ng Panginoon. Darating ang blessings po, pero kinakailangan po sumunod po tayo sa kalooban ng Panginoon. Ang blessings po ay yan parang reward sa atin ng Panginoon dahil sa mga kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. Tandaan po natin may kasabihan, kung ano man ang ginawa natin sa ating kapwa, yun din ang babalik sa atin. Ang kabutihan pong ginawa natin sa ating kapwa ay babalik din sa atin. Kaya nga po, yun po ang napakahalaga ng pagpapalakas ng ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi lamang po dahil sa blessings, dahil ito po ang nararapat. Bilang mga anak ng Panginoon, tayo ay may obligasyon na sundin ang kalooban ng Diyos. Ano man ang natutunan po natin ng Holy Week, sana ito'y magpatuloy. Hindi lamang po ito hanggang Holy Week lang, tapos balik na naman sa normal. Hindi po. Kung ano man po ang natutunan natin, mga aral sa Biblia o sa mga scriptures mula noong Lunes Santo hanggang Biyernes Santo, hanggang sa linggo ng pagkabuhay, kung ano man po ang mga itinuro doon, ito'y isa puso natin
at namnamin natin po dahil ito po ay magpapatuloy. Sana magpatuloy po ito, hindi hanggang Holy Week lang, tapos balik na naman ulit sa dati. Hindi po. Dapat ito po ay magpatuloy hanggang sa po tayo ay makalakad ng tuwid sa tamang direksyon patungo po sa ating Panginoon. God bless po. Maraming salamat. Thank you. Salamat, Brother Marianito Agustin. Ayan. Kayo mismo, meron ba kayong mga naramdaman na nasaksihang pagbabago? Ha? Actually, ang primary na naging panalangin ko dun sa Station of the Cross, yung magkaroon na ng kapayapaan sa buong mundo, ha? Matigil na yung digmaan diyan sa Iran, ha? Yung Israel, sana naman tama na muna, ha? Abay, ang daming nadadamay ng mga inosente, ha? Yung Amerika, ha? Mr. President Donald J. Trump, ha? Baka pwede na at least meron namang ceasefire ngayon. So hopefully, and we are praying na sana'y magtuloy-tuloy na yung kapayapaan, ha? Tama na yung may mga kondisyones. Siguro kung mayroong mga problema dyan, lutasin ng sa mas mapayapang paraan. Alright, ito'y binabahagi namin sa inyo dahil sa bukas araw ho ng linggo. Sana naman, sa mga simbahan, mga bahay-sambahan at iba pang mga lugar, spiritual activities, primarily dapat unahin natin na humingi ng divine intervention na magkaroon na ng kapayapaan. Ayan. Alright, ngayong gabing ito naman ay ating alamin itong testimonya ni Brother Arvin Capasilio, isa sa mga kasama natin, sa classmate natin sa mga workshop ni Professor Jimmy Licauco. Brother Arvin, magandang gabi sa iyo. Hello at magandang gabi po sa kanilang lahat mga kababayan. Arvin Capasilio po ng Quezon City at welcome po sa programang Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio. Kumusta naman po ang inyong naging Semana Santa? Naging masaya po ba? I'm sure marami sa inyo nakasama ang kanilang mga mahal sa buhay dahil ika nga long weekend. Napuno ang social media ng mga videos at pictures ng mga naging lakad nitong Semana Santa. Nandyan yung kasama ang pamilya sa beach o kaya sa private resort. Yung iba naman, kasama ang mga barkada, nag-out of town, nature tripping, gaya ng mountain climbing at maligo sa ilog at waterfalls. Meron naman mga post ng mga simbahan na napuntahan nila sa iba't ibang lugar. May mga simbahan sa Metro Manila, meron din mga simbahan sa mga probinsya. Ang ganda nga po ng mga nakita kong mga pics ng lumang simbahan sa mga probinsya nila. Mga panahon pa ho talaga ng mga Kastila ang disenyo at ang pagkakatayo. Nakakatuwa tignan ang mga post kasi imbis na mga fake news or mga bad news ang makikita mo nung long weekend o nung Holy Week, mga taong nagkakasiyahan, nananalangin at nagngingilay sa mga simbahan. At least nakalimutan muna ang mga balita tungkol sa hidwaan na nagaganap sa gitnang silangan. Nung elementary po ako, tuwing Semana Santa, nagsisimba po kami isang buong pamilya sa Antipolo. Hindi ko po malilimutan yun dahil pagkatapos magsimba, suman, kasoy, pinipig na kulay green at lobo ang pinabibili ko sa nanay ko. Nandyan po yung makikipag-agawan pa kami ng upuan sa bus pabalik ng Metro Manila o ng EDSA dahil sa dami ng mga taong dumadagsa sa simbahan ng Antipolo. Sa lugar po namin, syempre hindi po mawawala ang mga nagpipinitensya at sinakulo. Hindi ko po malilimutan yan kasi kapag dumadaan na ang mga lalaking nagpipinitensya, yung may mga takip na kulay pula sa muka, tumatakbo na ako pa uwi at magtatago sa loob ng bahay dahil sabi sa akin ganyan daw ang ginagawa sa mga batang makukulit at malilikot na katulad ko noon. Ganun din po, kapag paparating ng sinakulo,
magtatago din po ako sa loob ng bahay. Baka sa susunod, ako na daw ang magbibitbit ng krus at lalatayin sa likuran kapag hindi daw po ako tumino sa pagiging makulit ko. Hanggang sa lumaki ako, doon ko na-realize na yun pala ang paraan nila para pagsisihan ang mga nagawa nilang mali sa kanilang buhay. Hanggang sa makabili na sasakyan ng tatay ko, doon na po kami magsimula magbisita iglesia. Huwebes Santo ng gabi, pumapasyal kami sa iba't ibang simbahan sa Metro Manila man or out of town para magdasal. Yun po ang first time ko na makatungtong sa mga simbahan na naririnig ko lang sa TV at radyo, gaya ng Manila Cathedral, Santa Cruz, Binondo Church ni Lorenzo Ruiz, Baclaran Church, at marami pang iba. Nung magbinata naman na po ako, sumasama na po ako sa mga alay lakad tuwing gabi ng Holy Thursday kasama ang mga kapatid ko at mga barkada ko. Masaya ang alay lakad, maraming tao, sabay-sabay kayo naglalakad paakyat ng Antipolo kaya hindi namin ramdam ang pagod. Bagkus, nag-e-enjoy pa. Kundi po alay lakad, prosesyon po ng mga santo doon po sa lugar namin. Lalakad po kami ng mahabang kilometro, may dalang kandila kasama ang pamilya at mga kaibigan mula sa simbahan at pabalik ulit ng simbahan. Then Easter Sunday, hindi ko po malilimutan ang panata ng yumao kong lola na nagluluto po ng mga pagkain gaya ng sopas, miswa, ginataan, lomi, at ibibigay po namin sa mga kapitbahay bilang pasasalamat sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. There was a time na makapagtrabaho po ako sa Visayas region. Na-experience ko po ang Holy Thursday sa Antique. At pagdating ng Good Friday, marami naman po akong nakasabay umakyat sa bundok sa Guimaras Island dahil nandun po sa taas ng bundok ang mga santo. Nakapag Good Friday din po ako sa Siquijor Island. Marami pong natatakot pumunta dahil sa mga kwento-kwentong naririnig nila tungkol sa Siquijor Island. Pero, eto I am encouraging you to visit the majestic and peaceful island of Siquijor. Isa na lang po ang pangarap kong mapuntahan sa araw ng Semana Santa. Ito po ang Bundok Banahaw. Sana magkaroon po ako ng pagkakataon, panahon, sobrang busy sa trabaho, na makaakyat sa Bundok Banahaw. Ngayon, ano po ba ang na-realize ko sa mga nagdaang Semana Santa sa buhay ko? Oo, nung kabataan ko, masaya. Maraming adventure, maraming lugar na napupuntahan, maraming nakakasama at mga nakikilala. Pero, salamat po sa internet, binuksan po ang aking kamalayan tungkol sa Semana Santa. Ngayon, 50 years old na po ako, na-realize ko na pinapaalala ng Semana Santa, una, mahalin mo ang sarili mo. Dahil kapag mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang kapaligiran mo, mamahalin mo ang kapwa mo. Sabi nga nila, you can only give what you have, you cannot give what you do not have. Ikalawa, mahalin mo ang pamilya mo dahil sa lungkot at saya, hirap at ginhawa, sila ang makakasama mo sa buhay. Hindi po sila mawawala kahit anong mangyari. At ikatlo, huwag nating kalimutan ang ating lumikha. Sa kanya lahat nagmula kung anong meron tayo. Pagkain, buhay, hangin, kalikasan, kaibigan, pamilya. Palagi po tayong manalangin sa kanya at especially magpasalamat po tayo sa lahat ng biyayang tinatanggap natin mula sa kanya. Yun lang po mga kaibigan, pero bago po ako magtapos, magandang gabi po sa mga kaibigan kong nakikinig, Rhea Ramos, Noel Imperial, Irvin Fama, at Lester Rodriguez ng Vandermeer Consultancy. Sa aking pamilya at mga kaibigan, magandang gabi sa inyo dahil sa lungkot at saya, hirap at ginhawa, magkakasama pa rin tayo. At sa mga kawal po na nakaposisyon dyan sa gitnang silangan, pakitanong naman po ang inyong mga sarili. Bakit kayo nandyan? At higit sa lahat, ano po ba ang ipinaglalaban nyo? Yun lang po mga kaibigan, maraming po salamat sa inyong lahat, sa inyong panahon, sa inyong pakikinig. God bless po.
magandang gabi po. Thank you. Salamat, Brother Arvin Capasilio. At ngayon, meron tayong naging talakayan with Brother Nico Chua, ang ating young astrologist, and of course, yung ating animal communicator, si Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. And alam po ninyo, kami ho'y nagkaroon discussion dyan sa bakuran mismo ng Malati Church, ha? Abay, samot-saring mga experiences and sharing of wisdom. And of course, ano nga ba ang maaaring ma-anticipate natin sa inaharap? And ano nga ba, may bonus din dyan si Brother Nico tungkol sa kung ano nga ba ang basa niya sa larangan astrolohiya sa nangyayari sa ating kapaligiran. Take it away! Gabi ng Misteryo. Nasa Padre Pio tayo. Pasan natin ang ating krus ngayong bisita. We adore your Christ and we bless you. Jesus is laid in the sepulchre. Because of your holy cross, you have redeemed the world. Consider that the disciples carried the body of Jesus to bury it, accompanied by his holy mother, who arranged it in the sepulchre with her own hands. They then closed the tomb and all withdrew. I have no desire except to die or to love God, either death or love, since life without this love is worse than death. Pater noster qui es in celis, sanctificator nomentum adveniat regnum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Jesus is risen. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your holy cross you have redeemed the world. Consider that before the mystery of Christ, if we are sinners, it is important that we should descend the slopes of Calvary converted, full of faith and hope and sincerely open to Christ's love. We can descend from Golgotha with Mary if we are innocent, or with the centurion converted if we are sinners. Primary wish is kapayapaan sa buong mundo, matigil ng digmaan sa ibang bansa, particular sa Iran, at mabalik na lahat sa normal. Matigil ng paghihirap ng sambayanan, hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Padre Pio, salamat ha. Second church ay Malati Church. Ito yun, ay Malati Church. Maganda rito, tinuloy ito. Saan tayo? Dito tayo sa loob ng Manila Cathedral. Ngayong Huwebes Santo. Ang dami-daming tao. Wow. You can see people around everywhere dahil sa bisita iglesia. Mga misteryo, saan tayo? Dito tayo sa San Agustin Church sa may Intramuros, Manila. Ayan. Pasukin natin. Tuloy, last time na punta namin, hindi natin nakapasok. So now, we'll try to visit and to see inside. Tingnan natin. Actually, ano to, isa sa mga sinaunang mga simbahan sa Intramuros, Manila. At dinadayo to, dinadagsa to ng mga turista. So ito.
Ito ang San Agustin Church. Ganda ng ano, di ba? Ito ang Binondo Church. Ang patron dito ay si St. Lorenzo Ruiz. Ayan, ganda, di ba? Oh. Trivia lang. Itong Binondo Church is a national shrine of St. Lorenzo Ruiz. Yung ating santo, Pilipinong santo. St. Lorenzo Ruiz. Oy, saan tayo ngayon? Parokya ng Santa Cruz. Reverend Juan Parokya ng Santa Cruz. Isang sakramentino. Magsitayo po ang lahat. Saan tayo ngayon? Ito tayo sa Quiapo Church. Ang dami tao. Wow. Diretso po tayo, wala labasan dito. Tayo sa kabila. Tayo'y bibisita yung iglesia mo. At nandito tayo sa Quiapo Church. Sa mga taga-Pilipinas. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y pagkanulo, ay lumutmot ang tinapay. Tao. Wow. Nagpasalamat at pinaghahati-hati ito at sinabi, Talagang jump pack ngayon ng simbahan. ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Gabi ng Misteryo. Okay mga kamisteryo, ngayong gabing ito sa ating programa sa DCRH ay babahagi namin sa inyo yung mga na-experience natin itong nakalipas na Holy Week, Semana Santa, at ano nga ba yung mga ginawa natin para naman kahit paano mapalapit tayo sa ating pong Lumikano. And with me, syempre, ngayong gabing ito mga kaibigan, and tayo nandito sa area ng Malati Church, kay Aling Remy. Kung bakit Aling Remy, mamaya babanggitin natin. And sa aking tabi ngayon, si Brother Nico Jua, ang ating astrologer na talagang tinitingnan niya mabuti yung mga galawan ng mga bituin, ng mga planeta para sa kapalaran natin bilang tao sa mundo ito. And of course, katabi naman niya si Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers na tumitingin naman sa galawan ng mga animals. Yan, para maging maganda naman ang kanilang buhay. And ano nga ba ang kanilang ginagampanan sa atin bilang mga tao. Alright, so this past Holy Week, Brother Nico, anong mga ginawa mo at ano yung mga na-experience mo? So, this Holy Week, ayun nga, so, umuwi muna ako sa work. So, syempre, it's a test of patience. Syempre, na-predict natin yan last year na kailangan na habaan yung pasensya. So, when it comes sa Holy Week, syempre, matik yun na maraming tao, ganyan. Kailangan nating habaan yung pasensya kasi sobrang haba ng pila, maraming tao nagsisiulian sa kanilang mga probinsya, ganyan. Pero ang na-experience ko is yung grace ni God. Kasi hindi ko expect na akala ko yung pila na yun is pila na papunta sa probinsya namin kasi ako yung taga Pampanga generally. And originally, Kapampangan ka pala. yes. And then hindi ko expect na yung sakayan pala ng pila na yun na buti na lang 5 minutes lang ako nakapila doon. Pa solid north pala siya, like papuntang Baguio, ganyan, Nueva Ecija. Ang sakayan ko ay papuntang Pampanga. Meron palang isang bus na 3 lang kami naging pasahero, brother. 3 lang kayo? Yes, Hindi brother. alog-alog kayo sa bus. Medyo nga, brother. Kaya nakapagtaka kasi Holy Week yun. And then,
umuwi ako noon mga kasagsagan ng April 1. Yes. Tatlo lang kaming pasahero. As in, hindi ko expect na, ano to, God, Father, Son, Holy Spirit, tatlo kami. Tapos, ano lang, yung sa bus talaga, ang ina-expect ko pa nga nun, brother, walang, may stopover. Kaso walang Dire-diretso. Dire-diretso talaga. Baka naman P2P yun. Point to point. Kaya, ang galing lang kasi na-experience ko yung grace ni God that time. And also the same time, no, So that bus going to Pampanga. Pampanga. From Cubao to Pampanga, brother. Oh, so ang akala mo, yung mga bus na yun sa Solid North papunta ng Baguio, ano ganun. Yes, akala ko ay yun yung pila ng Pampanga. Ngayon pala, yung nakita ko yung bus na sobrang empty siya, tapos nakita ko ay Balanga kasi dadaan siya Pampanga. Sumakay ako doon din, tatlo lang kami. So naglaan ng bus para kay Brother Nico. At dun sa dalawa pang anghel. Kaya Yeah. grabe nga eh. Grabe. Kasi ang ginawa ko nun, brother, nung sobrang dami ng So tao. ang ang divinity, ang divine, gumagalaw siya in mysterious ways. Yes, na hindi mo alam. Yes, brother. Lalo na kapag kausap ko siya araw-araw, especially mga anghel din niya, mga messages din niya. Yes. Hindi ko expect na, ay grabe God, parang favorite mo ako, yung ganyan. Kasi may times din na kapag naiinis ako, ginagawa ko, Lord, salamat po, test sa akin to, sa akin yung ganyan. And then the same time, ang ginawa ko din nung Holy Week, nung nakauwi na ako, may inattend din ako sa Caloocan. So yearly siyang ginagawa na blessing. And after nung blessing na yon, it's like parang Jewish mass siya. Oh, Yes. Jewish, Ibang-iba talaga yung... Jewish pero nasa Holy Week activity. Yes, brother. Wow. And then after nung activity na yon, doon sa pinakahuli, hihintayin namin na yung pinapakulong mantika, coconut oil. Then after nun, ipapainom sa amin. After niya kaming i-bless isa-isa, ipapainom sa amin 3 beses. And then, Kumukulong mantika, pinainom kumukulo, siya. brother, on the spot. Wow. Yes. Ano, hindi ba napaso yung dila nyo, yung bibig, yung ano? Well, actually, nung first time kong mag-ganon last year, ina-expect kong mapapaso yung dila ko. Pero nung tinry ko siya, brother, hindi. Hindi talaga. Pero kung... Pero sandali lang, maputo lang kita. Ay, Ibig sabihin, dapat buo yung faith mo, nagdasal ka muna Yes, brother. bago mo inumin yun. Yes, brother. Okay. Tapos, ano yun eh, may i-chance sa'yo yung priest sa ulo mo. So, nakayuko ka nang i-chance siya sa'yo. So, parang dalawang beses niya i-chance yun, then may blow siya as symbol of breath of life ni God. Yes. Then after nun, 3 spoon na kumukulong mantika ng coconut oil. And then after nun, ayun, kung mapapansin mo talaga on the spot, kumukulo talaga siya, brother. Tapos, yung spoon itself, if hahawakan mo siya, mainit talaga. Oo, mapapasok ka talaga. Yes, brother. Pero nung ininom na yung kumukulong oil, wala kang mafe-feel talaga, brother. Hindi ka ba, the first time ba, hindi ka ba nag-doubt na baka masaktan ka, mapasok ka? May time na ganon, nung first time ko siya, nung medyo malapit na ako. Pero nung nandun na ako, sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Anong lasa? Matamis? Mapait? Parang kumain ka ng since coconut yun, parang yung lasa is Lasang coconut. coconut, at the same time parang yung kalamay na gano'n na taste. Mukhang maganda may experience yun. Yes, brother. Si Miss Marquez yata, gusto may experience. Ayan. So, ayun. Okay yun Alright, so very interesting. Miss Marquez, maraming salamat, Brother Nico. Ano man naman ang na-experience mo on this Holy Week? Merong naramdaman mo ba yung presensya ng divine? Actually, nung week pa lang prior ng Holy Week, naramdaman ko rin yung parang nagbigay ng space, no? Ng spasyo, grace, expansion, no? Para sa akin, ang divine. Kasi dahil ang stressful ng work ko. So, during that week, before ako nakapag-leave, ang dami ko talagang hinabol na work. And surprisingly, dun sa araw ng last day ko, na-deliver ko lahat ng kailangan kong gawin. No? Para ka pala naging Wonder Woman. Oo, grabe. Tuwang-tuwa din ako para akong photo finish, no? Pero para sa akin, it's not all me, no? Parang feeling ko, marami ring umalalay sa akin. Kasi
to think na multiple stories yung i-deliver ko that week in a short matter of time. Parang 3 days lang before I took a leave, no, ng Monday, Thursday. So, para sa akin, yung first 3 days pa lang ng Holy Week, naramdaman ko na agad na, ay, thank you, binibigyan ako ng space to wind down, to retreat, to reflect, no? So, no Monday, Thursday naman, nakapag Stations of the Cross ako. No? Pero let me just be clear, hindi na po ako practicing Catholic. Hindi But- po siya Catholic pero nag-Station of the Cross. Why? You're not a practicing Catholic, but why did you participate sa Station of the Cross? Number one, because Very my interesting, whole yeah. family is still practicing Catholics, no? So, sumama ako sa kanila. Pero hindi ito dahil hindi ako naniniwala kay Jesus Christ, hindi ako naniniwala kay God, no? But because I want to also experience spirituality through the religion that I grew up in. Okay. Ang para sa akin kasi, yung na-reflect ko during the Holy Week is that religion is not the same as spirituality. So, ang religion kasi, set of rules yan. Parang template kasi yan eh. Di ba? When you are a child, you are born into the religion of your parents, no? You are baptized into the religion of your parents. So, meron kang set rules. Like 10 commandments, di ba? Sinusundan mo yan in order to become a good person, no? Pero when you get older and you grow an open mind and an open heart, natututuhan mo kung ano yung spirituality. And it becomes a bigger scope of being a better person. So, nung nag-attend ako nun, we were able to carry small crosses, no, on our shoulders. It's symbolizing all of the things that we are doing for ourselves to grow into our own religion, into our own spirituality, and also to carry the burden of sins of others. When you become a good example for other people, no, natutulungan mo rin sila na mag-open yung mind and heart nila. To follow that thinking of between being religious sa spirituality, kailangan ba i-compare yun? Or do we need to compare being religious sa spirituality? Very short lang naman eh. Ano ang mas maganda? Maging religyoso ka or maging spiritual ka? Or dapat combine? You can think of it as two circles, no? Religion is this circle, and then spirituality is the bigger circle. So, nasa loob ng spirituality yung religion. So, parang isang malaking balloon, nasa loob nun may maliliit na bilog. Yun yung iba-ibang religion. Okay. So, hindi siya... So above that all, sa pinakalabas, Oo. spirituality na. Yes. So, ang idea is, ang first step mo, yung religion. And then, kapag nag-grow ka na into a mature religious person, you become, the essence is, let's become more spiritual. Parang yun. So, parang yung spirituality is like, uniting everything. Eh, si Brother Nico, short lang naman yan. Ano yung pananaw mo tungkol sa being religious sa spirituality? Well, when it comes sa tama kasi Based on your experience, right? In my experience, so since based on my experience, I was born Catholic talaga. And then tama yung sinabi ni sister kasi nung mga bandang high school and college, I was asking myself, pinanganak akong Catholic without my own choice na kailangan kong piliin yun. So, napunta ako sa iba't ibang religion. I have to study this, study that, ganyan. Nag-research ako, I searched everything, and then I realized, oh, they are in the same, nasa isang rule lang pala, which is love your neighbor as you love yourself. Yun yung pinaka-highest rule na nung na-research ko na lahat ng gods nila, yun lang yung tinuturo eh. Love your neighbor as you love yourself. So like, it's also the same thing na parang sinasabi, wag mong gagawin sa kapwa mo or even sa ibang nilalang kung ayaw mong gawin sa'yo. And then, doon ko na-realize na, so, different authors, different religion, pero they come up to one greatest teaching. Even din si Confucius din eh. Sinabi din niya ron na
wag mong gagawin sa iba kung anong ayaw mong mangyari sa'yo. Yun yung pinaka-greatest Tama. teaching Oo. nila. So may similarities between religion. Yes, brother. Kaya in my experience talaga after no, hindi na ako naging practitioner din. Though may times, kasi nandun din yung roots, pero Tulad mo yun, dumaraw tayo kay Aling Remy sa Yes. sa Malato Church. so ayun, which is ano din like parang naging, yun din tama din sinabi ni sister, it's like parang stepping stone mo siya. Yung religion is a stepping stone siya para mas ma-discover mo pa the whole big circle ng spirituality kasi. Alright. Kaya Now, if you ask me, ano nag-experience ko man during this Holy Week, na-excite ako eh. I was very excited to experience yung Holy Week, and it was the first time na nakumpleto ko yung Station of the Cross doon sa church ni Santo Padre Pio. Yeah, in sa may student. So, na-realize ko rin, based on my personal experience, na we don't have to, okay naman yung sinasabi natin sa ating Poong Jesucristo na kung ano yung mga problema natin, ano yung mga pagdurusang dinaranas natin. But, na-realize ko na dapat tayo ang magbuhat ng sarili nating cross. Huwag nating iasa sa iba. yes. Yun. So, with that, matututuhan natin yung leksyon kung bakit tayo nagbubuhat ng sarili nating cross. Yes. Yun ay isang talagang napakahalaga na mensahe this Holy Week. Now, from this Holy Week na na-experience natin, we can move on. Ano yung gagawin natin sa hinaharap? Especially, kailangan hindi mawawala yung ating communication with divine beings. And of course, tulad na binabanggit ni Brother Nico about the angelic beings, yung mga divine beings. You as a practitioner, you do some readings and rituals with angelic beings. Ano yung mga ginagawa mo so far? And to encourage yung ating mga babayan, now we have to get closer to our guardian angels at mga angelic beings. So usually to connect with the guardian angels as a practitioner and astrology din kasi every degree sa astrology may kanya-kanyang angels na naka-assign kasi dyan, and they are 72 of them sa Shem HaMephorash na tinatawag, which is the 72 different names, holy names of God. So ako kasi ang ginagawa ko is fasting. Pero yung type of fasting na yon is hindi lang siya yung biglaang fasting. Yung fasting ko is more on fasting na water and yung bread. Pero hindi yung usual na bread na yung bread na unleavened bread. Yes. Ang pinaka-best example Hindi ba nabibili yun sa panadero? Well, mabibili siya. Pero actually yun yung bread ng yung mga shawarma, yung ganyan. Yes. That is an unleavened bread, yung mga pita. It's a bread pero walang meat. Yes. Okay. So ayun. Yung iba ang tingin nila doon is halal bread, mga gano'n. Alright. Ganun yung unleavened bread, and then yung prayer and fasting, and then after nun, reading the book of Psalms, especially yung Psalm chapter 47. Psalm Chapter 47. chapter 47. 47. Yes. It is Okay. yun yung promise ni God sa atin na na isa yun sa mga tinempt ng devil kay Jesus na kung mahal ka ng Diyos mo, di ba ganito gagawin niya? Bakit hindi mo ihulog sarili mo para saluhin ka nung mga anghel mo? Kasi yung Psalm 47 is promise ni God na about sa atin na hindi na tayo papabayaan at lahat po protektahan niya tayo kahit saan, and also promise of prospering us sa partner. But I'm not sure if that's chapter 47 kasi hindi ko na kasi masyadong as a spiritual, as I said, hindi na ako gano'ng religious. Usually iba religious, they memorize verses, ganyan. Pero I realized, ano nga bang mas important? Yung ma-memorize ko yung verse o yung ma-memorize ko yung message ni God sa akin? Yun. Which is, doon sinabi ng angel sa akin na it's all about the message of God. Ang verse is supporting lang siya. Yes. Ganon. So from that point, then nag-move on ka na. Ikaw ba personal nakita ka naman ng angelic beings? yes.
And most of the time, in the form of animals. In the form of animals. Yes. Paano mo na-realize na yung nakita mo ay angelic being? Ano ang difference niya sa ibang mga beings? Yung difference nila, may mga animals na, for example, pusa. Pag alam niyang higher yung vibration mo, lalapitan ka niyan. Kahit yung sa iba, mailap yan, ganyan. Ganon din sa mga aso, tatahulan ka, pero may mga certain people na hindi nila tinatahulan, ganon. Kasi mga animals, they communicate through, as far as I know, they communicate through emotions, tama, sister? Yun, they Kasi communicate energetic through sila. emotions, energy, vibration. Kaya nadedetect nila kung ang isang tao is may evil ba inside them or wala talaga. And also at the same time, when it comes sa angelic beings naman, may mga ibang testimonies na umuwi ng gabi, pero yung mga nakikita nila na malalaking aso, akala nila is mga demons, pero hindi nila alam. Yun yung sinent ni God para magbantay sa kanila. Oh. So, parang nagkaroon tayo ng nag-segue tayo sa animals. Basically, ako personally, I consider animals, cats, dogs, and others as mga angels. Kasi they protector sila, guardian sila, Yes. they inspire us, di ba? And of course, makukulit sila, pero kasama yun di ba? Yung ating animal communicator, si Miss Marie Grace, what is angel for you? Tama ba yung sinasabi ni Brother Nico na these animals also are angelic beings? For me kasi, animals are divine. Okay. Animals have souls. Animals can communicate. And they have pure souls. So, wala silang sins. They are not capable of sinning. Kasi every action that the animal can do or does is just based on their nature, as kung anong type of species sila, and also kung ano yung kaya nilang i-share with people. No? Kahit ba makulit sila, nangangagat sila, nangangalmot sila, tumatahol sila, That's they just are their nature. Pure spirit. Yes, one of the reasons that I share love with animals, no, is for example, kung takot kang makalmot, don't get a cat, no? Okay. Kung takot kang makagat, don't get a dog. Kasi you are not accepting their true nature if you do that. And sila kasi herald sila of God, no, of the divine. So whatever they bring to us, they also share with our energy, no, yung lessons, no, kung ano man yung blessings from above, na-share nila from their energy to us. So all the pet owners are actually very blessed, more blessed, no, than those who don't have pets. Yun. So, pero ikaw personally, Miss Marquez, nakita ka na ba ng angelic beings? Yes. Angelic beings with wings. But I would say, no, it's quite hard to see angels in an ordinary environment. If the environment is cluttered, no, for example, public area, di ba? Maybe, Let's say here. let's say here, sa church, the churches are actually public spaces, no? Although I can see angels inside churches sometimes, not all the churches have them. But there are two places that I can share with you na for sure guaranteed nakakita ko ng angels. And So these what are these two places? temples. Temples. Yes, Templo. temples. Hindi church, temples. Okay. Buddhist temple, Islam temple. It's a spiritual temple, so it's not specific to one Okay. religion. Any spiritual temple. Okay. Yes. I have not been to more than 2 spiritual temples, pero itong dalawang temple na napuntahan ko, guaranteed na makikita mo ang angels. Pero sa mga simbahan, meron din. Meron din. Pero very, siguro, rare experience na makita mo sila. Oo, kasi when you see them, kasi yan it's like a bridge, no? Okay. You see them based on your frequency and the frequency of the place. So, kung na-elevate mo yung frequency mo, let's say good mood ka, maganda yung mood mo, you are not in a state of trauma, no? Your energy is clear. Tapos, yung energy din ng lugar is very high vibrational. Magko-cross talaga yan. You will see them.
Okay. So, pero yun nga, like I said, it's a bridge, no? So, kung yung energy ng place hindi ganun kaganda, hindi rin kayo mag-meet kahit na high vibrational ka pa. So, don't question yourself kung wala kang nakita dun sa lugar na yun. Kasi, dalawa yan eh, parang plug yan. Pag hindi nag-spark, walang connect, di ba? Alright. Si Brother Nico, maraming salamat, Miss Marites. So, speaking of angels, angelic beings, may kanya-kanyang mga mission or tungkulin ng mga angel. So, we have our guardian angels, which is very close to us, na hindi natin pinapansin. Ako nga, lagi ko sinasabi na we have to acknowledge yung presence ng mga guardian angels. Kasi ito nagsisimula yung ano natin eh. If, well, of course, we believe in God. Pero, kailangan din natin na meron tayong personal bodyguard. And these are the guardian angels. Yes. So, aside from guardian angels, ano pa yung mga recommended mo na we have to call kapag may mga ganito mga problems sa ating buhay? Actually, sa Book of Corinthians, brother, for sure hindi alam ng iba to mostly, at saka hindi rin siya na di-discuss din sa mga religious sect. Merong isang verse doon na sinabi na we have the highest authority to command angels. Hindi lang to summon. To command or just to command. request, to ask? Oh, talaga? Yes, hindi lang to summon them or to invoke them, also to command them. May requirements yun eh. So meaning kapag if you do that, darating sila but they have to do that. Ganun? Yes. Okay. And then, usually, si God nagpapadala siya ng angels kapag meron siyang gustong gawin, ipagawa, or personally para sa'yo. Ganon. For, usually ginagawa ni God yun to reach out people, to help them, and also to guide them din madalas. Kaya, most of the time, hindi rin accident na nagko-connect din yung mga tao, which is, sometimes tayo mga practitioners, tayo din yung nagiging preach. Kaya meron ding passage din sa Bible, I'm not sure ng verse yun, na sinabi din ni God na treat every person right kasi you don't know na baka yung taong nakasalamuha mo sometimes or nung minsan is actually an angel. Oh, yan. Speaking of that, ang ganda ng tahi, yung bang taong nilapitan mo, saan iniisip mo, anghel ba to? Yes, diba? brother. May mga ganun mga pagkakataon, di ba, Miss Marites? Ikaw naka-experience ka na ng ganun. Yes, brother. Oo. Binigyan niya pa ako ng silver ring that time. Pulubi yun eh, kasi binilhan ko siya ng food. Yun yung time na nag-ano pa ako, na nagsisearch sa spirituality tsaka about sarili ko. That was the time na naging ako nun eh, like born again Christian noon. Kasi gusto kong i-search yung true meaning talaga kung sino si God, saan ba talaga patungo life ko. And then another story kung bakit din ako umalis ng born again Christian into generally as a spiritual practitioner and a spiritual person regarding closely working with the angels and with God and gano'n. Doon talaga yung pinaka-una kong na-meet na angel pala yung taong na tinulungan ko na yun. Kasi after ko siyang binigyan ng food, binigyan niya ako ng silver ring. And then ang sabi niya sa akin, wag kang sumuko, hindi nga ako sumuko sa'yo, sabi niya. And I was like, ang weird ng sinabi niya kasi that was the time nung college ako ay puro bagsak yung mga grades ko that time, brother. O magalala, di ka nag-isa. Kaya grabe. We dare to fail. Grabe talaga eh. That time, he gave me a silver ring. Actually, pwede ko siyang dalhin the next studio eh. And then after nun, so bumagsak ako that semester, and then the next year, okay na. Pasado na lahat, brother. Talaga. Anyway, so maraming salamat, Brother Nico. Maybe you can share ano ang advice mo sa ating mga kababayan, especially nakalipas ng Holy Week, anong dapat nilang gawin, especially yung connection, communication with angelic beings and divine. Okay, ang advice ko sa mga gustong makipag-connect sa angels nila, so be humble. Siyempre, nauuso ngayon sa social media yung tinatawag na aura. Well, actually kasi ang society natin nowadays, ang pinapa-feed sa atin is yung yung parang romanticized sin, which is yung success in life, ganyan, which is invites
ego and sloth, yung katamaran, ganyan, and self-righteousness. Pero actually, hindi natin makukuha lahat yon without humbleness first kay God. Humbleness and forgiveness kay God. And also at the same time, kailangan maging ano din tayo, like discipline din, hindi lang para sa sarili natin, pati din para sa ibang tao. If someone did something wrong against you, so forgive them. Yeah. Forgive them. And let God do the rest. Let God do the rest. Miss Marquez, maraming salamat sa iyo. O, saan ka pala pwede matungayan? Yes, pwede niyo akong matunghayan sa Mystic Way, Yun. sa Mystic Way page or Mystic Way Community. Thank you, Brother Nico, Miss Marquez. Anong advice mo, especially nasa larangan ka na animal communication, and do we consider, kailangan ba natin isa-isip ng ating mga animals sa paligid, yung mga angelic beings na nakatulong sa atin? First and foremost, no, ako kasi namamasyal din ako sa social media, no, pero I do not like dwelling on negative social media posts. Okay, tama. So, kung makikita nyo yung page ko, Kasi baka mahawakan. kung makita nyo yung page ko, which sa Facebook, no, facebook.com/the.voiceless.whispers, I don't repost negative social media posts, especially regarding animal cruelty. Ang gusto kong sabihin sa inyo is, even though hindi kayo animal lovers, no, and even though you don't believe that animals have souls or that animals can talk, at least give respect to them as a fellow living being, no? Please exercise compassion. Kung ayaw nyong gawin sa inyo, wag nyong gawin sa kanila. Okay? Kung ayaw nyong nakabilad kayo na ganyan at nakatali sa poste, na hint hint, at ayaw nyong itali kayo sa balloon, diba? Please do not do it to them. Kasi they also have feelings, they can get hurt, they have emotions na pwede nyong matapakan, diba? And also, even if sabihin na lang natin Saka na less yung... harm din sila sa mental niya. Oo, nagkakaroon sila ng trauma, May no? trauma. Oo. And sabihin na lang natin na if you think less of them, feeling nyo greater kayo kasi human kayo, tapos sila animal lang, di ba? That is also okay, di ba? As long as wag nyo silang kikitlin or kikitlan ng buhay. Wag nyo kitilin yung buhay nila. No, kagaya ng recent na news na nangyari about the bird, di ba? Please exercise compassion, no? Ganun lang yun, lahat ng religion pare-pareho yan. Don't do unto others if you don't want it done to you. Okay? Tapos yung number 2 na gusto kong sabihin, angels are everywhere. You can always ask them for help. An angel. He's Yeah, not just an diba? angel. Everyone has angels He is a inside. human being. Oo, we are walking amongst angels. If you need help, please call on them, di ba? Kasi they're ready to help us, but And we are not. we can also be angels to others. Yes, yes, oo. We can also exercise that, di ba? Be a light for others, no? Then you can be an angel for them. Salamat, Miss Marquez. So yun, tapos ang isa pa na May isa gusto pa. kong i-share, gusto ko lang din i-share kasi recent experience with Holy Week, no? I have, I'm also a healer kasi, no? So I do Reiki, and I have found na nag-increase yung ability ko to heal with other means pa rin of healing other people and animals. So, do not discount the power of the divine and the experience of Holy Week on how it can enrich your lives para mas maging mabuting tao. Galing. So, saan ka matutungayan ulit? Facebook.com/the.voiceless.whispers. Yan mo mga kaibigan, si Miss Marquez and Brother Nico. Brother Nico, maraming salamat sa iyo. Thank you, Yung Brother. astrology, saka natin pag-usapan uli yan. Pero pahapyaw lang, ano bang nakikita mo sa larangan ng astrolohiya? So, for sure, yung iba ang tatanungin sa akin, ano maging kapalaran ng oil? So, ang oil kasi, associated siya sa underground. So, pwede siya natin siyang associate kay Saturn at saka kay Pluto. Si Saturn ay currently ay na kay Aries. So, si Saturn kasi, ano yan sobrang neutral planet niyan kasi siya yung planet of limitation.
discipline tsaka structure. Kaya si oil na associate siya doon dahil structure nga. Kasi without oil, balik tayo sa sa Stone Era ba yun? Or yung Stone Age yan, ganyan. Mga kahoy, ganyan, paggagatong lang, Pwede naman tayo ganyan. maglakad. Pwede Pero, naman tumakbo. Ang another offer kasi ni Pluto is nasa Aquarius, which is energy, electricity, at saka technology. So, pwede rin natin maiwasan yung oil through solar panels, mga ganyan, through other types of electricity na pwede natin magamit sa mga, for example, electric stove, aircons, yung mga fan na gamit natin. And usually ngayon, nauuso na electric cars. Ayan. So, kung papansin nyo, pakunti-kunti na eh. Kasi, since fallen, pag sinabing fallen si Saturn, ibig sabihin, si Saturn, si oil, fallen siya, ibig sabihin, this time, kung mataas na yung price niya, may tendency na magbago yung tao, like, tumingin ng other things or perspective na, ano ba yung other way para ma-accomplish ko to without using the oil. Ganon. And since si Pluto ay nasa Aquarius, meron ding invention. Recently si Japan, may na-invent siya using water and hydrogen cars. yes, and siyang oil, brother. Imagine. So, malaking Nice. So, very exciting naman pala, no? Malaking, so, meron palang parang evolution ng mangyayari. Yes, exactly. So, Kaya yan. So, si Saturn for 3 years sa 2028 and brother, surprisingly, si Saturn mawawala na siya sa Aries ng 2028 and surprisingly, election ng presidential yun. Kaya, so, puputulin na kita doon. Yes. Para ma-excite naman sila. Yes. Para magkaroon naman ng suspense. yes. Thank you so much, Brother Nico and Miss Marie Chris, sa ating mga kababayan. Huwag din po ninyong kalimigtan. Ito, susunod na yung mga testimonies and sharing, iba natin mga kasamahan sa nakalipas sa Holy Week and kung ano yung nagbago sa kanilang sarili, kanilang kaisipan. Gabi ng Misteryo. Alright, thank you Brother Nico and Miss Marie Chris, and of course yung sa Kayaling Remy tawag namin dun sa Malate Church kasi nandyan si Our Lady of Remedies. Ayan. Kung gusto nyo ng remedyo, ma-remedyoan ang mga problema sa buhay, pwede kayo magsimba dyan sa Malate Church. And of course tonight, ating mo nang iparinig sa inyo ang testimony naman ni Miss Sarah Joyce Lopez, kaugnay pa rin itong kalipas sa Semana Santa. Go ahead. Magandang gabi mga kamisteryo. Ako nga po pala ulit si Sarah Lopez at ngayong gabi gusto ko ibahagi ang aking maiksing testimony para sa Holy Week of 2026. So this Holy Week, I asked for clarity and noong Thursday, Holy Thursday, nagkaroon kami ng bisita iglesia within Metro Manila and habang nagbibisita iglesia kami, tahimik lang ako, but deep inside, I was praying for one thing, na Lord, sana matapos ang Holy Week na malinaw na ang lahat. So, no expectation, no timeline, just 100% surrender to the Lord. Kasi minsan, darating ka talaga sa point na kailangan mong tumigil. Tumigil sa kaiisip, tumigil sa pag-aalala, tumigil sa kakatanong, at of course, matutong magtiwala o ipagkatiwala ang mga bagay na hindi natin kontrolado. So during that time, I let go and surrender to the Lord. So I stopped trying to figure everything out on my own. I stopped forcing answers. I just trusted, kahit hindi ko pa buo nakikita yung sagot na gusto ko, nagtiwala ako. Then Easter Sunday came and somehow everything made sense. So not in the way I imagined, but in a way that it brought silence, understanding or quiet understanding. So some questions were answered without being asked. Some things became clear in their own time. And in that moment, I realized ganito pala si Lord sumagot ng ating mga panalangin. Hindi laging dramatic, hindi laging ayon sa gusto mo, pero laging on time at laging may dahilan. So minsan, akala natin kailangan natin ng malinaw na sagot agad, pero ang totoo, tinuturuan lang tayo ng Panginoon na mag-antay at magtiwala sa kanyang proseso. And surprisingly, nagkaroon ng kapayapaan. So, hindi siya maingay, hindi overwhelming, pero steady at tahimik. So, ito yung masasabi ko na
yung tipong alam mong may gumagabay talaga sa'yo. So, no need to explain, no need to hold on, just a gentle kind of acceptance. So, maybe that's what faith looks like. Choosing to trust kahit hindi pa buo yung picture, believing that God is working even in silence, no? So, and knowing that when things shift, it's leading you closer to where you're meant to be talaga. So, even if it changes everything, and in the middle of letting go, I found myself slowly being led to new space or new path na hindi ko na-expect, yung mga bigger opportunities talaga. Hindi ko na-expect. So, dahan-dahan bumukas siya para sa akin after ng clarity na yon. So, in a sense of purpose that I felt aligned talaga. So, as I said, those clarity na nangyari before matapos yung Holy Week is a way of God redirecting me to what is my purpose in life talaga. Sabi niya siguro, Iha, anak, hindi ka para dyan. Dito ka. Ito yung goal mo. Napakalaki ng goal na haharapin mo. Bigger picture than that. So, umpisahan mo na. So, from there, nagtiwala ako na yun na yung sagot sa akin ni God during those Holy Week. In the same time, I kept coming back to the things that ground me, of course, the faith, purpose, and the small passion that reminds me of who I am. So, isa doon is Sis Laura. So, Sis Laura, isang small flower shop rooted in calm, beauty, and intention. So, if ever you find yourself in Intramuros, Manila, near Manila Cathedral, San Agustin, and Manila City Hall, you can visit us there. So, we're open daily from 9 a.m. to 10 p.m. or 9 p.m. Because sometimes in the middle of everything, a simple pause, a quiet space, or even a small bouquet of flowers can remind you to keep trusting and moving forward. So, salamat mga kamisteryo. Magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Miss Zara. Ayan, dyan sa may Intramuros area pala siya, no? Yung kanyang Islora Flower Shop, ano ha? And of course, si Brother John ng ulat ni JJ. Go ahead, John, sa iyong testimony. Ano ang ginawa mo ngayong Semana Santa? Ngayong Semana Santa, nagkaroon ako ng bisita iglesia kung saan binisita ko ang 7 simbahan mula Tanay, Morong, Boso-Boso, Antipolo hanggang Maynila. Habang ginagawa ko ito, hindi lang siya simpleng paglalakbay, kundi isang spiritual journey para sa akin. Gumawa rin ako ng video content para maibahagi sa iba ang kahalagahan ng pagninilay at pananampalataya. May naranasan ka bang himala? Siguro hindi man literal na himala tulad ng instant healing or apparitions, pero masasabi ko na may mga simpleng himala akong naranasan. Yung kapayapaan ng isip, yung pakiramdam na parang may gumagabay sa bawat lakad ko, at yung lalong paglakas ng pananampalataya ko. Para sa akin, minsan ang tunay na himala ay yung pagbabago sa loob mo. Ano ang naging epekto nito sa iyong buhay? Malaki ang naging epekto nito sa akin. Mas napalapit ako sa Diyos at mas na-realize ko na hindi lang pala sa simbahan matatagpuan ang Kanya, kundi sa sarili natin dahil tayo mismo ang templo ng Espiritu Santo. Nagkaroon din ako ng mas malinaw na purpose sa paggawa ng content, hindi lang para mag-entertain, kundi para magbigay inspirasyon at magpaalala ng faith sa ibang tao.
Thank you, John. And of course, panguli natin si Brother Elias. Brother Elias, okay ka na ba sa iyong testimony? Gabi ng Misteryo. Opo. Ang masasabi ko po regarding po sa Semana Santa, sa mga personal na experience ko po ay tungkol po dito sa aking pagbibisita iglesia. Medyo sasabihin na natin lahat ay ginagawa ito ng maraming mga kapatid natin, pero sa ating mga Katoliko, hindi po ito matutumbasan ng anumang bagay. Sa pagpunta ko sa bawat simbahan ay may kanya-kanyang pakiramdam. Nandiyan yung pagluha. Meron pa akong experience na sa pagpunta ko sa unang simbahan, which is ay aking personal na lagi pinupuntahan, ang simbahan po ng Quiapo. Hindi ka pa nalalapit sa simbahan, malayo ka pa lang, mararamdaman mo na agad yung presensya ng taong may kapal. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapakasakit, parang bumabalik yung dati kung paano siya naghirap sa pagtubo sa ating kasalanan. Nararamdaman natin sa ating kaluluwa, sa ating puso ang mga ganung bagay, hanggang sa nakapasok na ako doon sa loob ng simbahan. Sa aking pananalangin, pagdarasal, hindi lang ang aking personal na pangangailangan, hindi bagkos kasama rito ang mga panalangin para sa buong bansa, sa buong mundo, sa mga nagaganap. Alam natin na napakaraming mga pagsubok na nagaganap sa ating mundo, pero hindi po matutumbasan. Ang bawat simbahan may kaakibat na parang pagmamakaawa, pagpapasalamat. Habang ako'y nakaluhod, meron akong boses na naririnig na malumanay, na ang alam ko iyon ang ating Poong Nazareno, na sinasabi niya nandito siya anuman ang maganap sa mga taong nananalig sa kanya. Alright, so yan po mga kaibigan, ang kawan po ng ating edisyon na episode ngayon po gabing ito mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo. So kung ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran sa buong mundo, hindi natin malulutas ito ng tayo-tayo lamang. Lumapit po tayo sa ating pong lumikha, tayo humingi ng divine intervention para malutas ang ganito, lalo na pag hindi na natin kontrolado ang mga sitwasyon tulad ngayon, pagtaas sa presyo ng petrolyo, tumataas ang presyo ng mga bilihin, ang singil sa kuryente tataas na rin, kahit na kayo'y mag-electric vehicle pa. Ayan. Kanina meron ding lumilipad dyan sa Kalawakan na ang daming nabigla at nagulantang, nabulaga, hindi ho yan missile galing sa kung saan. Ano ho yan? Rocket launch ho yan mula po sa China. Mukhang may pinalipad sila papunta sa Kalawakan. Pero ang ganda tingnan, no? Ayan, no? Parang may para siyang kometa. Hindi rin po kometa yan. Alright. Na-confirm na po yan na yan po rocket launch from China, kasi kapitbahay lang natin yung kanilang launching pad dyan sa South China Sea. Alright. Sa lahat po na matumutok mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo nga po gabing ito ng Sabado. And sa mga susunod pong edisyon, episode ay tayo po'y papalaot uli sa ating pagtalakay tungkol po sa larangan ng paranormal, sa larangan po ng ghost hunting at iba pa. And of course, tayo magbibigay pa rin po ng mga inspirational statements or testimonies na makatutulong po para tayo po'y ma-uplift at magkaroon tayo ng tinatawag na ascension sa ikalimang
dimensyon. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Pilipinas ang oras, alas 11:31 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.